buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Big Catch. Luke 5:4-6. Jesus told Simon, "Row the boat out into the deep water and let your nets down to catch some fish." They did it and caught so many fish that their nets began ripping apart. Isa sa mga enduring and beautiful stories that demonstrate the power and the love of Jesus. Napakaraming mangingisda ang hindi laging nakakahuli at napakaraming isda ang hindi nahuhuli. At dito sa kasaysayan, nakita natin na ang mga nabigong mangingisda ay binigyan ng Panginoon ng tagumpay na makahuli kahit pa nga halos ay magtatanghali na. The big catch. Ang napakalaki at napakarami at napakayamang huli. Panginoon, salamat po dahil kayo ay nakabantay sa amin. Alam niyo, nagaganap sa aming buhay, nakikita niyo ang aming mga kabiguan at may nakalaang tagumpay sa iyong mga anak na sumusunod sa iyong katuruan. Sa sandaling ito, kami po inyong pakaturuan, akayin, at nagpapasalamat kami sa lakas ng katawan na nagbigay sa amin ng kakayanang makarating dito. At nawa, Panginoon, ang inyong pong salita, maging pagkain ng aming kaluluwa. Magpayaman sa aming espiritu, magpatalino sa amin, para mabuhay kami ng tama, ayon sa iyong kalooban, at tamasahin namin ang iyong mga nakalaang pagpapala. Forgive us, O Lord. Cleanse us from all our iniquities. Make us whole. Take us by the hand and lighten us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Luke 5:1-3. Jesus was standing on the shore of the lake Gennesaret, teaching the people as they crowded around him to hear God's message. Near the shore, he saw two boats left there by some fishermen who had gone to wash their nets. Jesus got into the boat that belonged to Simon and asked him to row it out a little way from the shore. Then Jesus sat down in the boat to teach the crowd. A very cinematic, dramatic moment. Umagang-umaga, alam natin ang tanawin sa tabi ng mga pampang ng dagat o ng mga malalaking lawa o ilog, dumadating at dumadaong ang mga magdamagay ng isda ng mga kalalakihan at ang kanilang mga asawa ay dumarating para bilangin, timbangin ang kanilang mga huli at para ito'y maitinda, makain, habang ang mga kalalakihan ng isda ay naglilinis ng mga lambat nila na hindi lang isda ang nahuli, kundi sinabitan ng mga damo at kung ano-anong mga hindi nila kailangan. Nililinis silang lambat para ihanda sa pangingisda uli sa darating na gabi. Ating may imagine ang mga mangingisda ito yung mga pagod na dahil magdamag sa laot, gustong-gusto na umuwi, makakain, makapagpahinga, mag-ipon ng lakas para sa susunod na gabi na naman ng pangingisda. At ito ang eksena ng ating kwento. Sa una, nakatayo ang Panginoong Hesus sa pampang ng malaking lawa na tinatawag na Sea of Galilee or Sea of Gennesaret or Lake of Gennesaret. At siya ay naliligid ng napakaraming tao kung kaya't napakahirap para sa kanya magturo at natatakpan siya at ang tinig niya ay maaaring nakaharang ng napakaraming katawang nakapaligid doon. Kaya may mga nakaparada naman doon ng mga bangka na malapit ng iahon sa tabi ng dagat para maipahinga ang bangka. At pinili ni Jesus ang bangka ni Pedro at siya'y nakisakay doon. At sinabi niya kay Pedro, pakitulak-tulak nga papalayo ng kaunti mula dito sa pampang ang bangka. Kaya ang nangyari, ang Panginoon ay nagtuturo, nakasakay sa bangka, at ang mga tao ay nandun sa pampang at sa pagitan niya at ang mga tao ay yung tubig. Nagkaroon siya ng parang tinatawag na orchestra pit, kumbaga sa teatro, at lalo namang gumanda ang kanyang pagtuturo. So Jesus sat on Peter's boat. Deliberately pinili niya ang bangka ni Pedro
and the boat served as a stage, and the water between him and the people as easement or clearance, and even sound amplifier. Alam natin na ang tubig ay nagpapalakas ng tunog. Kaya may mga element ng teatro itong pagtuturo na ito ng Panginoon. But noticeably, Jesus inconvenienced Peter. Inabalan niya. Yung bangka ay aahon na sana doon sa pampang, ipinatulak pa niya palayo ng konti sa pampang at napunta na naman sa tubig. But because of that, syempre binabantayan ni Pedro yung kanyang bangka. Hindi rin niya maiwasang bantayan yung nakasakay doon at madinig ang sinasabi nito. So Jesus had Peter's ears, not only his boat. Talagang si Pedro naman ang pakay ng Panginoon nung araw na yon. Luke 5:4-5. When Jesus had finished speaking, he told Simon, "Row the boat out into the deep water and let your nets down to catch some fish." Hindi pa wari na kontento na nakisakay, pinalayo-layo sa pampang ang bangka. Ngayon ay may iba pang panukala ang Panginoong Yesus kay Pedro. Sabi niya, pumalaot kayong muli, magsagwan kayo, lumayo-layo doon at pumunta sa malayo, sa malalim, at doon ay muli niyong ihulog ang inyong mga lambat na malilinis na sana, patutuyuin na lang, ihuhulog na naman uli sa dagat at makakakuha na naman ng sari-saring mga naglutang doon at mga damo-damo. Verse 5, Master, Simon answered, "We have worked hard all night long and have not caught a thing. But if you tell me to, I will let the nets down." Karpintero po kayo, kami mangingisda. Malay nyo ba sa pangingisda, kami ang marunong dyan. At magdamag kaming nagsikap na mangisda, pero wala kaming nahuli ni isang pirasong isda. Isang malaking kabiguan ang aming magdamag na pangingisda. Pero dahil sinasabi ninyo, gagawin ko po. Magsasagwan kami, maglalayag, lalayo sa pangpang, babalik sa malalim na bahagi ng lawa na ito, at ihuhulog muli ang aming mga lambat. After inconveniencing Peter, Jesus prescribes an unusual advice. Go out again to fish at daytime. Alam natin hindi naman nangingisda pag araw ang mga mangingisda dahil ang mga isda nandun sa malalim na bahagi dahil umiiwas nga silang mahuli. Pero sabi ni Pedro, gagawin ko po dahil sinasabi ninyo. Jesus prescribes a very difficult project to go far out from shore to deeper water. Linis na ang mga lambat, linis na ang bangka, handa na umuwi ang mga mangingisda, papalaot na naman. And in the middle of the morning at that. But Peter says, he will obey. Nagtaka siguro lahat ng mga tao na nandun nag-uusyoso, bakit na naman papalaot, hindi naman ginagawa yun ng mga mangingisda. Luke 5:6-7. They did it and caught so many fish that their nets began ripping apart. Then they signaled to their partners in the other boat to come and help them. The men came, and together they filled the two boats so full that they both began to sink. Matapos na sundin nila si Jesus at nihulog nila ang mga lambat nila doon sa dagat, ay napuno ito ng mga isda at hindi nila kayang iangat sa pagkakapuno. Humingi sila ng tulong doon sa kasamahan nilang nasa kabilang bangka at matapos lumapit ang kabilang bangkang ito'y pinuno nila ng isda at yung kanilang sariling bangka. At dahil sa bigat ng dami ng isdang nahuli, nagsimulang lumubog ang mga bangkang ito. An unexpected, impressive, dramatic catch. But there is also a very important catch or lesson that what you want, what you get, could also make you sink. Kung ano man yung sobrang gustong-gusto mo sa buhay, nahabol mo sa buhay, pwede ka rin lumubog dahil dito, lalo't sumobra. Bagamat hindi naman yun ang pagtutuan na nating paksa ngayon. Luke 5:8-9. When Simon Peter saw this happen, he knelt down in front of Jesus and said, "Lord, don't come near me. I am a sinner." Peter and everyone with him were completely surprised at all the fish they had caught.
Nagilalas sila, nagulat, namangha, di nila nakikita kahit kailanman ang ganitong mga pangyayari. Kaya't may biglang kaliwanagan na dumapo sa isipan nitong si Pedro. Lumuhod siya sa Panginoong Hesus at sinabi niya, layuan niyo po ako, makasalanan po ako. At yon ang naging bunga kay Pedro ng karanasang ito. The miraculous catch leads to a realization about Jesus. Lalo nilang nakilala si Jesus na kanina lang ay di nila naiwasang pakinggan dahil nakasakay sa bangka nila. At ngayon ay pumalaot sila dahil sa sabi nito at nakita nila ang hinahanap nila magdamag na di nila natagpuan sa katerbang isda. But the miraculous catch also leads to self-assessment. Ang tunay na nakakakita ng kapangyarihan, katauhan, katuruan ni Jesus ay di makaiiwas na suriin ang sarili sa liwanag na dala ni Jesus. At ang liwanag na ito ang siyang lalo pang nagpamulat kay Pedro na hindi siya makadiyos, na siya'y makasalanan at di karapat-dapat na si Jesus ay lumapit sa kanya sapagkat siya ay makasalanang tao. So obviously, the Lord went with them on board in their fishing expedition. Hindi bumaba ang nakisakay na Jesus, sumama hanggang doon sa laot. Kaya sabi ni Pedro, layuan niyo po ako. Hindi ako bagay na mapalapit sa inyo. Luke 5:10-11. Jesus told Simon, don't be afraid. From now on, you will bring in people instead of fish. The men pulled their boats up on the shore, then they left everything and went with Jesus. Sabi ni Jesus, anong layuan? Hindi na tayo maghihiwalay mula ngayon. Lalo kang lalapit sa akin. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na makasalanan ka, hindi kita huhusgahan. Huwag kang matakot na di ka karapat-dapat, pagiging dapatin kita. Huwag kang matakot na hindi ka bagay, gagawin kitang bagay, sapagkat ang anak nga ng Diyos ay bumaba mula sa langit patungo sa lupa para makipag-ugnayan sa mga makasalanan, sa mga tinuturing na marurumi at mga hindi karapat-dapat. Hindi kailangan at hindi dapat na maging dahilan ang pagsaisip ng ganito tungkol sa sarili para tayo lumayo sa Diyos o palayuin natin si Jesus sa atin. Mas makasalanan, mas gusto ni Jesus lapitan. Mas hindi karapat-dapat, mas gusto niyang paging dapatin. Mas hindi deserving, mas gusto niyang bigyan ng halaga. Sabi niya, mula ngayon, hindi na lang isda, lalampas ka sa isda ng huhulihin. Ang iyong dadalhin ay mga kaluluwa tungo sa kaharian ng Diyos. Kesa sa mga isda na dinadala mo sa palengke, ang mga kaluluwa na iyong dadalhin ay mapapabuti, makakarating sila sa kaharian ng langit. They would be doing something far greater. Sabi ni Jesus sa mga kasama niya doon sa bangka. They would be winning souls. Ano ang mahalagang leksyon bukod sa leksyon ng pagsunod? Yun ang pinakamahalaga na sumunod kay Jesus. Unay dahan-dahan mo ng si Jesus na nagpakilala, nakisakay, nangaral, at dahil nakasakay sa bangka ng mga tao, hindi makauwi yung mga tao dahil ipaparada pa nila doon sa kate yung bangka. Na obligatory sila makinig. At sa kanilang pakikinig, unting-unting nabuksan ang kanilang puso, kaya naging handa na sila ng sumunod sa mas mahirap na hiling ni Jesus o utos na pumalaot. But in spiritual life, in growth and service, Jesus tells His listeners to become doers. May nadinig na si Pedro at ang kanyang mga kasamahan na turo, ang sunod nun, action. They became obedient, and that's how they discovered more of Jesus. Jesus tells His followers to not give up and accept failure. So wala kayong nahuli. Huwag kayong tumigil doon. Dapat hindi yan ang ending ng kwento. Ang ending, dapat ang dami-dami niyong nahuli. So nabigo ka, hindi yan ang ending. Ulitin mo.
hanggang magtagumpay ka. Nadapa ka, hindi yan ang ending. Bumangon ka at ituloy mo ang iyong paglalakad. Lumungkot ka, dapat hindi yan ang ending. Pasayahin mo ang iyong sarili sa tulong ng Diyos. Nasugatan ka, hindi yan ang ending. Magpagaling ka at magpalakas. So yung pag-uwi nila Pedro, matapos ang magdamag na kabiguan, hindi dapat yun ang ending kasi nakilala na nila si Jesus. So binigyan sila ng napakagandang ending, pero kinailangan nila maging masunurin para ang ending na yun ay mangyari at makita nila, masaksihan at makapagpatotoo sila na pwedeng mangisda ng umaga na, pwedeng makahuli matapos ang isang magdamag na kabiguan, at pwedeng sa dami ng huli mo ay halos lumubog ka na sa dagat. Jesus tells his followers to set out for deeper water for a catch. For the big catch. For the big revelation of Jesus. And for self-realization. Hindi naman nahuhuli ang maraming isda doon sa pinakagilid na gilid ng pampang na napakababaw. Hindi mo naman basta na lamang tatabuin o sasalukin o hahawakan at uhulihin yung isda sa mababaw na lugar. Kailangan handa kang pumalaot, mapagod, pumunta sa mas malalim na lugar sapagkat nandun ang mga isda. At sa buhay natin mga kapatid, ganun din. Hindi ka pwedeng kumita ng malaki sa napakadaling paraan lang. Hindi ka pwedeng tatamad-tamad kung gusto mong malaking huli. Hindi pwede yung kasabihang, di bali ng tamad, hindi naman pagod. Pagka hindi ka napagod, hindi ka makakahuli ng marami. At ang ikakapagod mo later on, gutom. Mapapagod ka sa gutom. Mapapagod ka sa kahirapan. Gusto mong maraming matutunan, hindi pwede yung pa-absent-absent, konting aral lang, konting review. Kailangan pupunta ka sa deep water. Talagang lulusungin mo ang karunungan. Hindi pwedeng gumanda ang relasyon ninyong magkaibigan, mag-asawa, magkakamag-anak, na puro madali lang ang gagawin mo. Pag tinatamad ka, ayaw mo na ipagluto yung asawa mo. Pagka tinatamad ka, ayaw mo sundin yung magulang mo. Hindi lalalim ang inyong samahan, hindi titibay. Hindi pwede na nagnenegosyo ka. Tatamad-tamad ka. Pagka tinatamad, nakasara ang tindahan. Pagkatapos, panay ang paglilibang, hindi ka makakahuli ng marami. You've got to go to the deep water, whatever it is. And today, we like to focus on our spirituality. Hindi ka pwedeng mag-mature sa Panginoon. Hindi ka pwedeng lumago. Makakita ng maraming mga katuroan, natatamad-tamad ka magbasa. Isang verse pa lang, inaantok na. Pa-absent-absent sa worship. Doon na nga nafe-feed ang espiritu. Ayaw magkaroon ng ministry, ayaw ma-involve. Gusto pagkatas uwi agad, nagmamadali. Hindi pa tapos ang worship, tatatakbo na palabas. Akala mo noon may paagaw ng kayamanan doon sa labas. Gusto madali lang, magaan lang. Walang lalago sa ganon, lalo sa spiritual life. Go to deeper water, which really means grow and mature spiritually. Kaya in-spiritualize ang Panginoon yung example. Una, nahuli nila fish. Tapos sabi niya, I will make you fishers of men. Hindi lang fish ang mahalaga, hindi real material ang mahalaga. Ang mahalaga is the kingdom of God. So kung gusto mo maglagay ng isda sa iyong lambat para mo lamang mapagkaperahan, lalong dapat magdala ka ng isda sa iyong lambat para madala mo sa paanan ng Panginoon para lahat masaya. Lahat magkaroon ng kaligtasan at lahat magkaroon ng buhay na walang hanggan. You've got to grow. Which really means go for solid spiritual diet, not just milk. Ang isa sa mga hamon sa pagtuturo sa mga anak ng Diyos is, gaano ka kahanda na kumain ng solid food? Pag naturuan ka ba ng medyo mahirap maintindihan, magtatampo ka na, magagalit ka na, o aalis ka na at lalayas? Pwede ka bang turuan ng mga bagay na nakakasakit ng kalooban habang pinag-aaralan, pero yun ang kailangan mo para matuto? O gusto mo bine-baby-baby, punayang pa-baby ang gusto ng mga anak ng Diyos, ayaw na itinutuwid, ayaw nang nadidisiplina, ayaw nang nagkakaroon ng responsibilidad, you will never grow. Go for difficult lessons and learning, not just for the easy ones.
Dapat handa tayong dagdagan ng alam, lakihan ng isip, laliman ng pangunawa. Go for advanced studies, not just basic ones. Halimbawa sa ating Sunday school, which we do every Sunday, ang dami nating lesson. Merong salvation. At pagtapos ka na doon, merong basic growth. Pagkatapos ng basic growth, merong advanced growth. At pagkatapos doon, marami pang sunod-sunod na mga lesson na pag natapos mo ng lahat at saka ka na lang dapat pwedeng pumili ng kahit anong Bible study class pag linggo na gusto mong salihan, pero tapusin mo lahat yung mga basic at saka yung mga nakalinyang mga programa para ka lumago. Pero hindi, aaten lang ang mga tao ng Sunday, nagkakandara pang umalis, ayaw man lang umaten ng Bible study. How can you grow? Sa isang worship event na malaking tulad nito, ang hirap naman magturo ng mga mahihirap na bagay kasi laging may first timer, may second timer pa lamang, merong ikalimang taon na pala niya pero pangatlong attend pa lang dahil ang nakahaba ng absent. So, paano mo i-asenso yung lesson na iba-iba ang antas ng maturity at pagkaunawa ng iba? Yung iba naman, sabi, ang takal-takal ko na dito, basic na naman. Paano? May mga bago na naman. Kaya nga meron tayong mga Sunday school lessons para sa mga bago. Dapat first time ka, may attend kang klase. Kung meron kasamang bisita, dadalhin nyo dapat doon sa first timers class. Dahil merong lesson para sa kanila. Dahil alangan naman pumasok ka sa school, kasabay mo agad yung mga fourth year high school. Di syempre magsisimula ka muna sa grade 1, grade 2, grade 3. At ang hamon sa isang malaking event na tulad nito, magkakahalo lahat ng grade 1 hanggang PhD. Paano mo papakainin ang lahat na ang lahat ay masisyahan at tugma sa kanilang level of maturity ang makakain nila? It's a great challenge. That's why you have to attend specialized classes. Advanced studies, not just basic ones. Go for spiritual service, not just for being served. Ang isang patotoo na tayo mature na sa Panginoon, hindi na lang tayo lagi yung pinaglilingkuran. Tayo naglilingkod na rin. Hindi lang tayo lagi ang tinuturuan. Nagtuturo na rin tayo. Hindi na lang tayo lagi ang kinakantahan, kumakanta na rin tayo. Hindi tayo lagi ang dinadalaw, dumadalaw na rin tayo. Para ganun, ang kingdom of God will go full circle and the new converts will become now mature leaders who will bring in fish into the kingdom of God. Go for giving, not just receiving. Go for caring, not just being cared for. Yan ang napakahalaga. Go to your deeper water. Pag buwan na, taon ka nang umaattend ng church, wala ka pang ministry, wala ka pang sinasalihang small group, Bible study group, sambahay, in our case, ano nga asahan natin? Sunday lang? Naku, napakahirap mag-grow nun. Samantalang, you have an entire universe to fill with knowledge. 1 Corinthians 3, 1-3, sabi ni Paul, my friends, you are acting like the people of this world. That's why I could not speak to you as spiritual people. You are like babies as far as your faith in Christ is concerned. So I had to treat you like babies and feed you milk. You could not take solid food, and you still cannot because you are not yet spiritual. Yan ang frustration ni Paul at pamanhik niya sa mga taga-Corinthians na mag-grow, umasenso. Sabi niya, para lang kayo mga taga-sanlibutan. Halos hindi makita na iba kayo sa mga taga-sanlibutan. Hindi ko kayo maituring na spiritual kasi hindi pa kayo spiritual. Hindi ko kayo maituring na mga mature people at itinuturing ko kayong parang bata at ang pinapakain ko lang sa inyo, hindi solid food, gatas lang. Hindi nyo na makain doon ng solid food at hanggang ngayon, hindi nyo pa rin makain. Pag nakakarinig kayo ng mahirap na katuroan, kakaiba sa inyong inaasahan, nagkakaroon na kayo ng empacho, hindi na kayo matunawan, sumasakit ang tiyan nyo, nagtatampo kayo, nagagalit, sabi kasi hindi kayo spiritual. Sayang ang time wasted on extended infancy and childhood. Di ba kung minsan, meron tayong mga makikitang kaso ng mga tao na 5 years old na sila, pero pang 2 years old pa lang yung maturity ng brain, 10 na sila, pero pang 3 pa lang yung maturity, mamaya 25 na sila, yung katawan nila mature na, pero ang isip pang 7 years old. Sayang kasi napakaraming pwedeng maranasan, mangyari, magawa, hindi nangyayari kasi yung isip nila hindi pa mature. Isang uri yun ng karamdaman na
Hindi dapat husgahan o pagtawanan. In fact, dapat ay tulungan. At sa spirituality, mga kapatid, ganun din. Napakarami pang dapat malaman, napakarami pang dapat ma-appreciate, at napakaraming dapat gawin. Pero paano kung ang isip mo ay immature? Hindi mo kaya yon. There's growth to complete. There is growth to enjoy in this short life. Kaya hindi tayo dapat nababara sa isang pambatang uri ng pananalig. Napakadaling ma-offend, napakadaling magtampo, napakadaling malito, napakadaling matakot. Pambata yun. So grow in knowledge, in wisdom, in discernment and spirituality. At nagagawa yan sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral, pagsunod sa mga responsableng nangunguna, pagtanggap ng mga tungkulin at mga pananagutan, kasi kasama yan lahat sa growth. Hebrews 6:1-3, we must try to become mature and start thinking about more than just the basic things that we were taught about Christ. We shouldn't keep on talking about why we ought to turn from deeds that bring death and why we ought to have faith in God. And we shouldn't need to keep teaching about baptisms or about the laying on of hands or about people being raised from death and the future judgment. Let's grow up if God is willing. Sabi ng may akda, dapat naman, tama na yung pagtuturo na naman natin ng salvation na naman. Hindi mo pa ba naintindihan hanggang ngayon? Pagtatalo-talo na naman tayo tungkol sa baptism? Lubog ba? Wisik? O buhos yan? Laying on of hands na naman, magtatalo-talo pa tayo? Dapat hinahawakan ba may sakit o hindi? Tungkol sa mga nabubuhay ng mga patay at puro future judgment, wala na ba tayong pag-uusapan kundi takutin ng isa't isa tungkol sa end of the world? Na kahit naman pabalik-balik na rin yung mga teksto, nobody really can fully understand it kasi talinghaga. Tapos laging yun ang pinag-uusapan yung hindi kayang maintindihan, takot lang ang nagiging ending. Wala na ba tayong ibang pwede pag-usapan kundi yung mga yan? Losing salvation o non-losing salvation? Pre-trib, post-trib, mid-trib? Tumanda na tayong lahat, pabalik-balik na lang yung mga topic na yan. At sinabi na yan mismo sa New Testament. Sabi sa Hebrews, dapat naman gumraduate na tayo sa mga pambatang topic na yan. Kasi ang dami pang ibang dapat mabatid tungkol sa Diyos. Ang dami pang dapat malaman at maranasan. Then let us set aside spiritual childishness. We have to mature. Sa mga tao, may nasasabihang isip bata. Sa spiritual life, maganda ba na masabihang isip bata? 1 Corinthians 13:11, sabi ni Paul, when we were children, and take note, spiritual children, we thought and reasoned as children do. But when we grew up, we quit our childish ways. Kahit sa pang-araw-araw na buhay, wala sa lugar yung matanda na isip bata, asal bata, kung mga tuwiran, pambata. Lalong-lalo sa spiritual life. Sabi ganoon, nung bata tayo, nung bagong-bago tayo sa Panginoon, understandable yung mga ganyang bagay. Pero ang tagal-tagal na natin, ganyan pa rin. Wala tayong pagbabago. Masusungit pa rin tayo, mga proud pa rin tayo, mga mararamdamin, mapangsarili, self-promoting pa rin. Dapat wala nang ganyan. Dapat nagmamature tayo pagtagal ng panahon. 2 Corinthians 3:18, the Lord's Spirit make us more and more like our glorious Lord. And this is what should be happening. Araw-araw, kaya nga tayo day by day, we grow in the Lord. Day by day, we depend on the Lord. And day by day, we become more and more like Jesus. Installment, araw-araw, pero dapat araw-araw may nadadagdag sa installment. May asenso, may nangyayari sa ating buhay. Ang ating masasamang asal ay umukonti ng kumukonti. Ang magaganda nating asal ay dumadami ng dumadami. Ang ating katalinuhan ay palaki ng palaki. At ang kadiliman ng ating isip ay palit ng palit. Dapat yun ang nangyayari. Huwag tayong makontento na katulad lang ngayon tayo nung kahapon at nung last week at nung last year. Anything should be continuously changing for the better. So ang lesson, hindi talaga pangingisda. Yung pangingisda was a springboard of a higher lesson, which is to grow from glory to glory. And for that to happen, you set out for deep water, for the big catch.
to experience life-changing realizations, and to become a true and most productive fisher of men. To become more and more mature like Jesus. Suriin natin ang mga sarili natin, mga kapatid. Salamat kung meron sa atin at maraming nag-grow. Na-outgrow na natin yung dati mga kakitira natin na sobrang sectarian thinking. Kami lang ang tama, lahat mali. Kami lang ang saved, lahat hindi saved. Mga pambatang thinking yan. Sobra ka naman special para ikaw lang ang piliin ng Diyos. Wala na ba siya ibang mahal? Sobrang pambata at pang-isip bata yung tayo-tayo lang. Dapat lumalawak ang ating pag-ibig dahil mahal ng Diyos ang buong daigdig at ang buong sangkatauhan. At dapat ay nasusuri natin kung ano ang ating mga spiritual gifts at hindi lang natin nagagamit sa personal na buhay at hanap buhay na isusuko natin sa paanan ng Panginoon at nagagamit para sa kaluwalhatian ng kanyang kaharian. Nagagamit for soul winning to become fishers of men. Ang church ay parang isang lambat. Pinupuno ba natin ng mga isda? Nagbibit-bit ba man lang tayo ng mga tao para isama natin? Naglalagay ba tayo ng extension ng Bible studies sa ating mga bahay-bahay? Nag-share ba tayo sa ating mga katrabaho para madala man lang natin sa church? Sapagkat sa church, they can be ministered to by the many persons who are gifted in many ways. At hindi tulad ng isda na hinuhuli para ibenta, ang mga nahuhuli natin para sa Panginoon ay naliligtas sa pagkabulid, nagkakaroon ng kaliwanagan, at kung sila man ay magiging masunurin sa mga alituntunin at mga katuruan, ay aasenso din, and they will also become fishers of men. We should never stop soul winning. You should never be contented coming to church, walang bit-bit kundi ang sarili. Kailangan lagi tayo nagdadala sa Panginoon, nagmumulat. Kung tayo naniniwala na nabe-bless tayo sa church, hindi natin pwedeng solohin. Dapat tayo nagdadala at tayo tumutulong. Pag nakakakita tayo ng makahinaan, we fill in and stand in the gap to strengthen it. Kasi ang dami-dami naman, 99.9% puro volunteer. Hindi naman naka-full-time, so once in a while, you will see cracks, you will see weaknesses. But what do? As a child of God, you help, you step in the gap to fill it. Not to just criticize and complain, but to be the solution so that the problem could be solved. Fish, go to your deeper water. Kung ano man ang project natin, mga kapatid, na pag-asenso, ano ba ang ating mga childishness in the Lord? Tayo ba'y mga mainggitin pa rin? Maselosin? Matatakutin? Mahiyain? Tayo ba'y mayabang? Mapagmataas? Masyadong mga maseselan? Ayaw makihalubilo? Lahat ng yan ay pambata. Kasi kapag tayo nagiging kamukha ni Jesus, siya ang tunay na modelo ng maturity. And He embraced all. He loved people, He served people, and He also never neglected enjoying time with the people. He ate with them, He had fun with them. The Lord had a full life. He grew in stature and wisdom, in favor with God and with men. And He is our model. Hindi ang ating mga nakikilala lang, kundi ang Panginoon. There is so much growth to happen. Sayang ang bawat araw na hindi tayo lumalago sa worldly or earthly intelligence, but very importantly, sa heavenly wisdom. Dear God, teach us to grow. Teach us the meaning of this story. That there is a Peter in each one of us. Gusto nang umuwi, gusto nang magmadali, gusto nang magpahinga, gusto nang kumain, pero kayo ang may sabi, go to the deeper water and cast your net. Turuan niyo kami, Panginoon, na madinig ang inyong tinig. Na kung kami ay tinasabihan niyo ng to go to our deeper water, whatever our personal deep water is, teach us to be like Simon Peter, obedient. At dahil doon, hindi lang siya nakahuli ng maraming isda, tumaas pa ang kanyang uri ng pangingisda, souls brought into your kingdom. Teach us, Lord, to move from glory to glory, from childishness to maturity. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan nito sa ating mga buhay, let's take time to think about this, to hear the voice of God, and to present upon ourselves kung anong assignment natin para tayo mag-mature. Lahat tayo may immaturity kahit matagal na tayo sa Panginoon, pero dapat patuloy itong nagiging maganda because we are to change from glory to glory. Dear Lord, suriin niyo po kami kung anong mga immaturities namin, spiritually speaking,
Convict us, empower us as you have always done to overcome our childishnesses and to mature and to keep on maturing. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, mag-self-reflection tayo. Sabi ni Peter, Lord, get away from me. I do not deserve to be near you because I'm a sinner. Pagbulay-bulayan natin ang ating mga sariling pagkukulang, kakulangan at kasalanan, isuko sa Panginoon and make a firm resolve to work with the Lord, to obey the Lord, and to maturity. Be with the Lord in silent reflection. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang The Big Catch. Di may hahambing pag-ibig niyo sa akin. Di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Di may hahambing pag-ibig niyo sa'kin. Di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad
Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na. O kaya kanluranin na ang paraan, ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso. Ang isa o 2 kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang 2 hita kung siya'y nakaupo at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito. Maaaring sumali ang 1 hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera. Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya. Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo'y naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sinukob. At marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga kalinga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kung magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Sa karilagan ng takip siling at sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw. Datnan man ang unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin. Walang makahihigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin.
ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't Ama. Pagkapaglapit ko, ngiti ang iyong bati. Hallelujah, 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 ngiti ang iyong bahagi sa bawat sandali. Kayo'y hindi nagsasawa. Ako'y dinilisan, di niyo hinayaan. Kayo ang laging kasama. Ngiti ang iyong bati sa bawat sandali. Kayo'y hindi nagsasawa. Ako'y dinilisan, di niyo hinayaan. Kayo ang laging kasama. Hallelujah, 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 Ano ang kahulugan ng salitang Ginoo? Ang salitang Ginoo, hindi yan equivalent ng mister lamang. Kasi yung Ginoo, nagmumula yun sa salitang Magginoo. At nung sinaunang panahon sa Pilipinas, yung mga Magginoo, yan yung mga nobles. No? Ibig sabihin, a male person with nobility of spirit. So, tama ang iyong behavior. Ikaw ay magalang sa mga babae, mapagkakatiwalaan, listo ka, marunong ka maghanap buhay, hindi ka umaasa sa iba, hindi ka sumasandal na lang kahit kanino, meron kang independence, fruitfulness, at mapagbigay ka lalo sa mga may sakit, sa mahihirap, sa mga babae at bata, at maging sa iyong kalaban ay gumagamit ka ng kagandahang asal. Yun ang kahulugan ng Maginoo. Kaya napakasarap na matawag kang Ginoo. Magpakailan pa man
sa akin, di nababago ng hangin kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. Ang pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Tanging sa'yo aasa, lalapit ang magpupuno ng kulang sa lahat ng oras. Walang ibang papantay sa iyong pagmamahal. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!